Ganahan kayo ko sa batasan ni Simon ba? O kanin ni James o ni John. Sa Bisaya nga version, pagkahuman nga ilang nadala ang ilahang sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug nikuyog sila kang Jesus. Do not let your means for living and income hinder you from following Jesus. Ayaw tuguti nga ang imong panginabuhi o ang imong abot mubabag nimo nga di ka makapadayon sa pagsunod kang Jesus. If we look at Luke chapter 5 verse 11, kung atong basahon pagbalik, when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Wala man giingon dito kay atong nagikuha ang gospel ni Luke kay he wrote as an historian, meaning detalyado. So wala niya i-detail dito nga agi baligya sa nila ang isda, wala man. Wala man sila mingon nga Lord, ihatod sa namo niya ang among isda, mo adtos sa among duty. Kay ayat nimo sunod nimo. And sometimes we let our means of living, our ways of living ng mga panginabuhi nato ug ang atong mga income nga mubabag sa atong pagsunod kang Jesus. Usahay dili ta makapadayon pagsunod kang Jesus kay naa mo hantay kawilihan. Posible dili lang sa panginabuhi kung sa may atong gikawilihan diri nga di ta makaabot dito. Wala may dautan ng panginabuhi ta. Pero ang punto diha, unsay kaya natong iyaan to follow Jesus. Do not let your means for living and income hinder you from following Jesus. Kung na ang atong hinuplugan, ang atong mga kaugalingon, asa man po niya ito. Naba ko dito sa pumaagi nga tungod sa ako ang pagpanginabuhi, tungod sa akong income, mababagan ko sa akong padayon na pagpangalagan, pagsunod kang Jesus. Wala ko na ingon, nabiyaan ninyo ang inyong trabaho kung tama ninyo. Pero my point is, kumusta ang atong priorities? The call to follow Jesus.